Balikan natin ang ulat kaugnay sa dalawang sasakyan na nabagsakan ng malaking puno sa Taytay, Rizal at ang mga paghahanda sa baha sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, anong latest dyan? Naranasan ng malaking bahagi ng Metro Manila at ang mga kalapit na lugar dahil sa bagyong Aghonyan. Ilang lugar ang binaha at meron pang ang punong nabuwal dahil sa lakas ng hangin at ulan. Puno! Buti! Sko! Nabuwal ang malaking puno ng akasya na ito sa tapat ng isang simbahan sa Taytay, Rizal pasado alas 9 kaninang umaga. Nabagsakan ito ang isang nakaparadang van. Nadamay rin ang isa pang AUV. Natumba sa lakas ng ulan at hanging dala ng bagyong Aghon ang punong higit 1,000 taon na ang tanda. Ay isang nakapanlulong balita po ang nangyari ito na nabalitaan ko, kaya po kinapasugod agad dito na ang isang antigo na puno na more than 100 years na nakatayo rito ay bigla pong bumagsak nang wala namang bagyong malakas na dumaan. Wala namang napaulat na nasaktan. Around that time po is meron po siyang ongoing naman. Then wala naman pong tao doon sa labas na area kasi po medyo po umuulan kaya lahat po nasa loob po. Inulan din ngayong araw ang malaking bahagi ng Metro Manila. Ilang lugar ang bahagyang binaha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Bumara rin sa kanal ang mga basura, kaya ang MMDA nilinis ang mga drainage para maayos na makadaloy ang tubig ulan para maiwasan ang pagbaha. Sa Quezon City, puspusa na ang paghahanda ng bawat barangay. Sa Barangay Rojas, binabantayan sa CCTV ang lagay ng mga ilog. May marka na silang inilagay at kung abutin ito, hudyat na ito ng paglikas ng mga residente. May 3 bangka rin silang nakaposisyon sakaling may humingi ng saklolo kapag binaha. Handa na rin ang mga covered court ng barangay para maging evacuation center. Nakapwesto na rin ang mga tent, salbabida, lubid at iba pang rescue equipment. Kapag may parating na bagyo, umiikot na kagad ang aming mga tao sa barangay at pinaalalahanan na sila na ihanda ang kanilang mga sarili sa evacuate pagka tumaas ang tubig. Si Nanay Emerita, 4 na dekada nang nakatira malapit sa ilog. Ganyang katagal na rin siyang nasanay sa pagbaha sa lugar. Ay, ito, kabado. Pag ulan na, ngayon kailangan makaligpit-ligpit ka na para pag oras na bumaha, diretso ka na lilikas. Kasi palilikasin kayo ng barangay. Pag malakas mabutan kami dito, di na kami bababa. Sa taas na lang kami. Hihingi lang kami ng saklolo. Kung may bangka, sasakay kami. Hindi rin nawawala sa paghahanda ng Barangay Rojas ang kanilang operational cleanup drive, yung paglilinis sa waterways o yung mga ilog. Buwanan nila itong ginagawa para iwas bara sa daluyan ng mga tubig. Ngayon, ayon nga sa Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa Metro Manila at may yellow warning pa. Kaya pinag-iingat sa baha ang mga nakatira sa mga lugar na flood-prone kabilang ang Barangay Rojas. Balik sa inyo. Nag-uulat mula sa Quezon City. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Brian Basa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.